kapatid. 2 Corinthians chapter 4, gusto ko pong hiramin yung ginamit ni Elder Benny nung mga nakaraan. Kahit magkaparehas po kami ng teksto, ay alam ko po na marami po tayo mga iba-ibang mensahe na makikita po rito. Ano po? 2 Corinthians chapter 4, verse 9. Isang verse lamang po sapagkat nung nakaraang Wednesday ay nabasa po natin lahat yung buong chapter. Po. Kaya sa verse 9 na lamang po tayo, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Gusto ko pang pamagatan yung ating pag-aaralan ngayong gabi, cast down but not destroyed. You are down but you are not out. Tayo po ay manalangin, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral. Una sa lahat ay hiniling po namin ang paglilinis muli sa aming puso sa mga pagkakasala. Hiniling po namin na patawarin mo kami, Panginoon, upang walang maging hadlang sa aming pakikinig. Dalangin ko dakilang Diyos, nabigyan niyo po kami ng bukas na puso, bukas na pangunawa sa iyong mga salita at hayaan nyo ang iyong salita ang siyang manguna at mangusap sa amin. Bigyan nyo kami ng apoy at init sa paglilingkod. Dalangin po, Ama, na ikaw pong siyang maitaas at kami po ang siyang maibaba. Pangunahan nyo kami hanggang sa kami po ay matapos. In Jesus' name, Amen and Amen. Cast down but not destroyed. Dito makikita po natin si Apostol Pablo in verse 1 to 4. Sabi po ng Biblia in verse 1 to 4, therefore seeing we have this ministry as we have received mercy, we faint not. Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap, na kaawaan ay hindi kami nanghihina. So unang bagay mga kapatid na makita po natin ngayong gabi na nagpapalakas kay Apostol Pablo, number 1 is the Apostles' devotion. Yung kanyang pagiging tapat sa ministry o sa gawain na ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. Kaya sabi niya sa kanyang sulat, therefore seeing we have this ministry. So we have this ministry. Meron tayong yung ganitong ministeryo, mga kapatid. We are called to this ministry. Tayo po ay tinawag sa ganitong paglilingkod. Kaya yan ang unang bagay na makita po natin kung bakit naging tapat siya, sapagkat yung dahilan ay ang Diyos ay tapat. Kaya hindi po siya humihinto. We faint not. Hindi kami nanghihina. Hindi pinapakita na ang mga pastor minsan, ang mga elders, kahit maraming problema, hindi namin pinapahalata na kami ay mahina. Ang pinapakita lang naman na namin lagi ay yung pagiging malakas, mga kapatid. Kaya we are called to this ministry, sabi ng verse 1. Kaya kung tignan po natin yung Romans chapter 1 verse 1, yung sulat ni Apostol Pablo sa Romans 1:1 na siya po ay tinawag sa gawain ng Panginoon, sa ministry ng Panginoon, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So meron pong kanya-kanyang katawagan. Siya po ay tinawag na apostol, tinawag na preacher, mga ngaral, mga kapatid, na siya po ay binukod sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ating titignan, yung pagkatawag sa gawain ng Panginoon, sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29, sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29, for ye see your calling, brethren, how that
not many wise men after the flesh, not many, not noble are called, not many mighty, but God had chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Verse 20, and the base things of the world and the things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Kung ating titignan yung karakteristik ng ating pagkatawag, sabi po ng Biblia, we are not qualified, but God, He is the one who qualifies. He had chosen the foolish things. He did not chosen the mighty, the wise men after the flesh, yung mga marurunong sa laman, maraming may kapangyarihan, ibig sabihin yung secular, not many noble are called. Verse 27, but God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. Kung hindi yung characteristics, foolish things, weak things, 28, despise things, and base things of the world, and despise things. So dyan po natin makita na tayo po talaga ay hindi po karapat-dapat sa ministeryong ito. Ngunit sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 4:1, we have this ministry as we have received mercy. Tayo po ay dahil lamang po sa kaawaan, kahabagan ng Diyos, dahil sa biyaya ng Panginoon kung bakit nandito po tayo tinawag, hindi ho dahil sa ating sariling kalooban. Kaya nga sabi niya doon sa Galatians chapter 1, verse 15 and 16, kung inyo pong titignan yan, mga kapatid, when it pleased God, ngunit nang magalingin ng Diyos, na siyang akin ay nagbukod, who separated me from my mother's womb, and called me by His grace. So, ibig sabihin, ang ministry na ito, kung bakit tapat po siya sa gawain ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ang siyang tumawag sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. God had separated me from my mother's womb and called me by His grace. Ako'y tawagin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya to reveal His Son in me that I might preach Him among the heathen. Immediately, sabi ni Pablo, I conferred not with flesh and blood. Na inayag sa akin upang siya'y aking ipinangaral sa gitna na mahentil, sapagkat hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Alam niya, mga kapatid, yung halaga ng gawain, yung value ng gawain, kaya kung bakit makikita po natin yung kanyang katapatan sa paglilingkod, na kahit hindi niya sinasabi na sila po ay lupaypay na sa gawain, mahina na sa gawain, discouraged sa gawain, pero sabi ni Pablo, as we have received mercy, we faint not. We are called to this ministry. Number 2, we are chosen to this ministry. We are not only called, but we are all chosen to this ministry. Kaya makikita natin sa John 15:16. John chapter 15:16, yung ating pagkatawag, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, sabi ni ang ating Panginoon Kristo, He may give it to you. Sa paglilingkod, hindi tayo yung hindi natin pinili na tayo ay mag-ministry, kundi ang Diyos ang siyang naglagay sa atin sa paglilingkod na ito, sa pagbiministeryo na ito, mga kapatid. Ibinigay mismo sa ating mga kamay. Kaya kung titignan natin yung layunin ng pagmi-ministry,
yung ating na tayo po ay pinili, hinirang sa pagministeryo, that God will ordain us to do these things, that ye should go and bring forth fruit, mga batid, upang tayo po ay magsiyaon at magsibunga, na yung ating Christian life ay yung ating paglilingkod ay maging mabunga, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, and that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. So we are chosen to this ministry. Inulit ni Apostle Pablo, 1 Timothy chapter 1 verse 12 and 13. 1 Timothy chapter 1 verse 12 and 13. Sabi ni Pablo, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, na siyang nagpalakas sa atin. Naniniwala tayo na ang ating Panginoong Kristo, siya yung ating kalakasan natin. Kaya sabi niya sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. We faint not, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So kung ating titignan, mga kapatid, yung ating paglilingkod ay hindi ho sayang, sapagkat alam po natin ang Diyos ang siyang naglagay sa atin sa posisyon na ito para magampanan po natin ang ating pagkatawag sa Panginoon, na yung ating pagkatawag, mga kapatid, ay alam po natin it is a holy calling, it is a highest calling, and this is a heavenly calling. God has put us into this ministry. Pangatlo, we are committed to this ministry. Committed po tayo, mga kapatid. Acts 20:24. Acts 20:24. Tingnan na po natin yung Acts chapter 20:24. Sana matapos po natin ito ngayong gabi. Ano po? Acts 20:24. Sabi ng Biblia sa Acts 20:24, but none of these things move me. Datapwatin, minamahal, ang aking buhay na waring akin ay mahalaga. None of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministries I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. We testify the gospel. We receive this ministry with joy, mga kapatid. Kaya kung ating titignan yung sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1, na yung kanyang dedikasyon, yung kanyang katapatan sa paglilingkod ay hindi nagbago, sapagkat nung malapit na siyang mamatay, sabi niya kay Timothy sa 2 Timothy 4:7 and 8, I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept the faith. Kung ating titignan po rito, mga kapatid, yung katapatan sa gawain, kung tignan po natin ang 1 Corinthians chapter 16 verse 15 to 16, kung ating titignan yan, sabi po ng Biblia, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Pinapamalit ko nga sa inyo, mga kapatid, nalalaman ninyo na ang sangbayan ni Stephanas ay siyang pangunahing bunga ng Achaia at nagsitalaga sa paglilingkod sa mga banal. That ye submit yourselves unto such, and to everyone that helpeth with us and laboreth. Kaya dito, mayroong mga kapatiran, they submit themselves, na sila po ay nagpasakop sa gawain
Sila ay nagpasakop sa pagministeryo, and to everyone that helped us, at sa bawat tumutulong sa gawain na siyang nagpapagal. So hindi lahat ng miyembro ng iglesia ay meron pong mga ganitong mga kaisipan, mga kapatid, na tumutulong talaga sa gawain na kumbaga kagaya sa sangbahayan ni Stefanas, na sila po ay naging tapat sa gawain ng Panginoon. They have addicted themselves to the ministry of the saints. Bagaman ganun man ang mga pangyayari, mga kapatid, ay sila po ay nanatiling na malakas sa paglilingkod sa Panginoon. Verse 2, 2 Corinthians chapter 4, verse 2. But have renounced the hidden things of dishonesty. Sabi ni Pablo sa kanila sa 2 Corinthians chapter 4, mahirap yung tapat sa gawain, yung iba ay tapat sa gawain ng Panginoon, lalo na sa mga elders. Sabi po ng Biblia, ang sinasabi ni Apostol Pablo sa iglesia ng Corinto, lalo na sa mga elders ng Corinto, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. So itong ginagawa po nila, itong problema na kanilang kinaharap, Paul wanted them to renounce the hidden things of dishonesty. Sabi ni Pablo na dapat tanggihan ang mga kahihiyang bagay na nangatatago. Sa mga elders, marahil mayroong mga kahiyang mga bagay na nangatatago sa buhay po natin, na hidden things. Sabi po niya rito, the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. Now, yung ministeryo na ito, na pinagkatiwala ng Diyos po sa atin, dapat lumakad po tayo rito ng may katapatan. Hindi tayo dapat nagsisilakad sa katusuhan. We must have to renounce the things of dishonesty. May mga bagay na dishonest po tayo, mga kapatid, lalo na sa gawain ng Panginoon. Sabi ni Pablo, the word of God deceitfully, to handle the word of God deceitfully. May nagsisigamit na may daya sa mga salita ng Diyos. Marahil ginagamit po nila ang salita ng Diyos para sila ay mangaral, para magkapera sa kapanahunan na yan. Handling the word of God deceitfully, or marahil yung pangangaral ng salita ng Diyos ay mali yung kanilang motibo, mali yung kanilang gawain, na yung kanilang hangad lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay maging popular sila, mas kilalanin sila. Pero sabi ni Pablo, yung goal ng preaching is by the manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Kaya nga mga kapatid, ang number one na kalaban po natin ay pride, popularity. Yan. Yung mga bagay na siyang nakakapanghina po sa atin, nagpapahina po sa bawat isa sa paglilingkod sa Panginoon. Kung tingnan po natin ang 2 Corinthians chapter 6 verse 3 to 10, 2 Corinthians chapter 6 verse 3 to 10, giving, verse 3, 2 Corinthians chapter 6 verse 3 to 10, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Sana po mga kapatid ay hindi tayo magbigay ng kadahilanang ikakatisod sa anuman, upang ang aming ministeryo, sabi ni Pablo, ay huwag mapulaan, that the ministry be not blamed. Ang ministry ay
na binigay ng Panginoon sa atin, it is not for sale. Hindi ho natin ginagamit ito para magiging profession po natin, kundi ito po ang ministry, ang gawain ng Diyos ay calling. Ito ay pagkatawag, mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Lalo na sa mga practices, lalo na mga pagan practices, mga kapatid, lalo na sa mga elders. Verse 4, 2 Corinthians chapter 6, verse 4, but in all things, approving ourselves as the ministers of God. Tingnan po natin, baka malayo na po yung ating kalooban sa gawain ng Diyos. Baka iba na po yung ating kaisipan sa gawain ng Panginoon. Sabi po ng Biblia, in all things approving ourselves as the ministers of God. Ingatan po natin yung ating sarili bilang mga mangangaral ng Panginoon, yung pagbiministeryo para sa Panginoon, in much patience, in affliction, sa gawain maraming patience, pagtitiis, kapigatian, afflictions, necessities, maraming pangangailangan. Nandyan yung bill, nandyan yung para sa pagkain, nandyan yung para sa lahat ng mga pangangailangan sa araw-araw. Mga kapatid, lahat ng mga bagay na yan ay necessities in distress. Maraming pangangailangan sa mga paghihinagpis. Verse 5, in stripes, in imprisonment, in tumults, in labors, in watchings, in fasting, by pureness, sabi ni Pablo, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love and faith, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true. Verse 9, as unknown and yet well known, as dying and behold, we live, as chastened and not killed. Verse 10, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. So hindi ho maano ang ministry, hindi ho madali ang gawain na pinagkatiwala. Punong-puno ng pagdurusa, punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng pangangailangan, punong-puno ng pagpapahinuod. Pero on the other side, makikita po natin, sabi ng Biblia, I will never leave thee nor forsake thee. Kaya sabi ni Pablo, alam niya, therefore we having this ministry, we have received mercy, we faint not. Minsan, nakaka-discourage lang, pati mga kapwa natin kamanggagawa ay maaari tayong matisod, maaari tayong manlupaypay dahil sa kanilang mga pinagagawa. Pero alalahanin po natin, hindi lahat ng kasama natin sa loob ng simbahan ay tanggap po tayo, mga kapatid. Kaya we need to brace ourselves. Okay, number 2 na makikita po natin, 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to verse 3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Sabi ni Pablo, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine among them. Number 2, we receive the apostles' dedication. Yung dedikasyon niya sa kanyang paglilingkod. Yung pag-uukol, yung paglaan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ng verse 3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. At kung ang aming ebanghelyo ay natutulubungan pa, ay may talubong sa mapagpapahamak, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. Kaya huwag po nating talubungan yung ating ebanghelyo na tinanggap mula sa ating Panginoong
Jesucristo. The Apostles' dedication. Ano yung kanyang pag-uukol? Verse 5, for we preach not ourselves. Hindi namin, sabi ni Pablo, pinapangaral ang aming sarili, kundi si Jesus na, Kristo Jesus na Panginoon, na kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Sa pangangaral, makikita po natin hanggang sa verse 7, for God who commanded the light to shine out of darkness had shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. The Apostles' dedication from verse 5 to 7. Makikita po natin, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. He is yung ating laman ng ating preaching, ng ating pangangaral. The glory of our preaching, the goal of our preaching is none other than the gospel of the Lord Jesus Christ. So dito makikita natin, una, the meaning of his dedication. Ano ba yung kahulugan? Ibig sabihin ng kanyang paglalaan o kanyang pag-uukol sa mga bagay na ito ng kanyang pagbiministeryo. The meaning of his dedication, though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessities laid upon me, yeah, woe is me if I preach not the gospel. 1 Corinthians chapter 9 verse 16. 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Sabi po ng Biblia, for though I preach the gospel, sabagkat kung pinapangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong sukat ipagmapuri. I have nothing to glory of. Hindi natin pwedeng ipagmapuri na tayo ay matalino, tayo po ay merong certificate of license to preach, meron po tayong mga degree holder, bachelor's degree, kung ano man ang mga natapos po natin. Sabi ni Pablo, he lay aside his secular, tawag dito, yung secular na kaalaman. I have nothing to glory of, sabi ni Pablo, for necessities laid upon me. Wala akong sukat ipagmapuri sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin, ibinigay sa kanya. Yeah, woe is me, sabi ni Pablo, sapagkat ako'y aba kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo, if I will not preach the gospel. That is the meaning of his dedication. Number 2, the motive of his dedication. 1 Corinthians chapter 9 verse 18. What is my reward then? When I preach the gospel, what is my reward then? Ano baga ang aking gantimpala? Hindi ho tayo nangangaral para magkaroon ng gantimpala o merong suporta, mga kapatid. Meron tayong love gift. What is my reward then? Hindi ho natin binebenta ang ating pananampalataya, tunay na pananampalataya na tinanggap natin sa Panginoon. Sa Panginoon yan eh. Bakit natin ibebenta? Dahil lang ba sa kapangyarihan ng pera? Dahil ba sa mga matindi yung ating mga pangangailangan? Sabi ni Pablo, yung mga bagay na ito ay may alam natin na marami tayong pangangailangan, pero hindi po natin pino-for sale ang ministry, mga kapatid. Tandaan po natin, ang gawa, hayaan natin ang kamay ng Diyos ang siyang magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi niya sa Matthew 6:33, and seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hayaan natin na makita natin ang kamay ng Diyos na siyang magbigay sa atin ng mga blessing. Huwag nating pangunahan ang kamay ng Diyos. Sabi ni Pablo, what is my reward then? Verily that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge. Ipinapangaral ko ang ebanghelyo, ay ang ebanghelyo ay maging walang bayad. Maliwanag po yan, mga kapatid. Bakit? That I abuse not my power in the gospel. Baka mamaya, kung marami na nagbibigay sa akin, marami na naglalove give sa akin, karamihan nakikita natin yung mga ibang nangangaral,
kapag magaling yung preacher, ay kulang ang 15,000 dyan, ay kulang ang 25,000 dyan. Mga kapatid, dapat bigyan natin ng 50,000. Dahil popularidad na ang labanan ng gawain. Hindi na yung tamang pangangaral. Kaya sabi ni Pablo, what is my reward then? Verily that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I may abuse not my power in the gospel. Kung tayo ay mangaral, kung tayo ay anumang bagay ang pwede nating gawin para sa pagministeryo, I may make the gospel of Christ without charge. Tandaan po natin yung verse na yan sapagkat napakahalaga po yan sa buhay po natin, mga kapatid. Okay. Ayan, inaagaw tayo ng advertisement. Kaya si Pablo, pinag-uukulan niya, pinaglalaanan niya ang gawain ng Panginoon. Alam po natin, marami tayong mga bagay na pinaglalaanan. Pero priority pa rin natin ang gawain na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. The meaning of his dedication, the motive of his dedication, the meaning of the apostles' dedication. 2 Corinthians chapter 11, verse 7. 2 Corinthians chapter 11, verse 7. Have I committed an offense? Ako nga'y bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili. Have I committed an offense in abasing myself that ye might be exalted? Upang ako'y mga taas dahil sa pinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Because I have preached to you the gospel of God freely. Marahil ng mga panahon na ito, alam natin na noong mga panahon na ito, binanggit na rin po yung mga hireling, mga kapatid. Yung mga bayarang pastor, noong mga kapanahonan na yan. Kaya let us check our motives. Let us double check our motive, mga kapatid. 2 Corinthians 11 verse 7, have not I committed an offense in abasing myself? Sabi ni Pablo kanina, give none offense in anything, that the ministry be not blamed, but in all things approving ourselves as the ministers of God. Kaya tayo po man din po ay mapag-ingat. Sabi ni Pablo, I may make the gospel of Christ without charge, and I abuse not the power in the gospel. Realize the problems are real. Renounce the hidden things of dishonesty, and let us regain a new perspective. Number 3, the method of his dedication. Philippians chapter 1 verse 15 to 18. Philippians chapter 1 verse 15 to 18. Some indeed preach Christ even of envy. Tunay na pinangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian. And some also of goodwill. May nangangaral dahil lang sa kapanagalian at pakikipagtalo. Ngayon, hindi po tayo nangangaral, pinapangaral si Kristo para tayo ay makikapaghilian, mga kapatid, at makikipagtalo. Some also of goodwill. Meron naman nangangaral dahil sa mabuting kalooban. The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. We are not to preach the gospel of Christ with contention, with envy and strife, but we are set for the defense. Sabi ni Pablo, I am set for the defense of the gospel. What then? Verse 18. Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and therein do rejoice, and I will rejoice. Ano nga gayon man sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan,
ay tinatanyag si Kristo at sa ganito'y nagagalak ako, oo at ako ay magagalak. Number 3, mga batid, the apostles' determination. Verse 8 to 10. Tatlong verse na lamang po, mga batid, matatapos na po tayo. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Number 3, the apostles' determination. Kanina, the apostles' devotion. Pangalawa, the apostles' dedication. And pangatlo, the apostles' determination. Yung pagpapasya o pagpupunyagi ni Apostol Pablo. Sabi niya, yung kanyang pagpapasya na kahit anong mangyari, na kahit ano ang magiging ganap na sitwasyon ng buhay, sabi niya, we are troubled on every side. Sa magkakabila ay nangagigipit kami. We are troubled on every side. Yet not distressed. Ay hindi kami maghihinagpis. We are perplexed. Nangatilihan. Gayon may hindi mangawalan ng pag-asa. We are not in despair. Why? Because of His determination. Parang ang kaaway, sinasabi niyang lahat ng mga bagay nito ay pwedeng makakapanghina sa atin sa paglilingkod. Verse 9, his determination, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Maaaring yung buhay po natin ay down na, dapa na tayo. Dapa ang financial, dapa ang spiritual, dapa lahat ng moral, na pamumuhay po natin, sabi ng Biblia, but not destroyed. Sabi sa Proverbs, for a just man falleth 7 times, he will raise it up again. So makikita po natin dito ang lahat ng mga bagay na ito. Yung 2 Corinthians chapter 8 verse 9, these are the secrets of endurance na kanyang buhay. So all too often people are defeated not because of lack of ability, but because they do quit too soon. Alam niyo, sa gawain ng Panginoon, mahirap, pero napakaraming, there are at least 30,000 promises of God in the Bible na dapat po nating makita upang tayo po ay hindi po manglupaypay sa gawain. Kaya sabi ng sekreto ng endurance, sabi ni Paul sa verse 1, we have this ministry as we have received mercy, hanggat tayo po ay makakatanggap ng kaawaan, kahabagan, biyaya ng Diyos, ay hindi kami nanghihina. That is the secret on how to uncover endurance. Kahit gusto na po nating mag-quit, kahit gusto po na nating mag-give up, natural po lang yung we are in despair, we are in discouraged, tayo po ay makaranas ng mga disappointment sa buhay. Problems are a fact of life. We must expect them. Dapat po natin i-expect na yan. Life is not a joyride. Life is real. Life is real with real pain, real problem, and real frustration. Tayo man din ay magkakasakit. Nakaka-experience tayo ng mga luha. So what we do, ano po natin dapat gawin? Salamat sa Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7 ang sabi, but we have this treasure in earthen vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us.
Alam nyo yung earthen vessel na ito, itong katawan na ito na tinubos ng Panginoon? These are vessels. Vessels unto honor. It's for the master's use. What is the purpose? That the excellency of power may be of God and not of us. Upang dakilang kalakhan ng kapangyarihan na maging mula sa Diyos at huwag mula sa ating mga sarili. Kaya itong dahilan kung bakit, mga kapatid, na kahit na dapa po tayo sa buhay, we are cast down but we are not knocked down. We are out. Ang tawag dito, 2 Corinthians chapter 9, we are forsaken, we are persecuted but not forsaken, we are cast down but not destroyed. Kaya po natin bumangon muli. As we cross this verse, okay, Acts chapter 20 verse 17 to 25. And from Miletus he sent to Ephesus, si Pablo po yan, and called the elders of the church. And when they were come to him, he said unto them, ye know the first day that I came to Asia, after what manner I have been with you at all seasons. Hindi niya pinabayaan ang mga elders po ron at all seasons. Nandun po sila, nag-aaral, masaya, doctrinally, may mga fellowship. Masarap yung fellowship, lalo na kung may ka-fellowship. Verse 19, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptation. Yung paglilingkod ay punong-puno ng pagpapakumbaba ng isip, may mga luha, may mga pagsubok na dumating, sabi ni Pablo sa akin, dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. But verse 20, and how I came back nothing but was profitable unto you, but I have showed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now behold, I go bound into the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. 23, save the Holy Ghost witnessed in every city, saying that bands and afflictions abide in me. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ. Ngunit ang lahat ng mga bagay na ito ay walang pwedeng magpapatinag sa akin, sabi ni Pablo. Maging ang buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na nagpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Yan po yung mensahe po ng ministeryo na ating tinanggap, to testify the gospel of the doctrines of grace, to testify the gospel of the grace of God. Nandyan po pala. 25, and now behold, I know that you all, whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more. I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Ito po yung warning. Take heed therefore, verse 28, unto yourselves, and to all the flock over thee which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Kaya mahalaga, mga kapatid, na ingatan natin. Pag-ingatan po natin yung ating paglilingkod, yung ating pagmiministeryo, sapagkat katiwala lamang po tayo ng Panginoon sa biyaya na ito, at nawa po, mga kapatid, hindi po natin ipagpapalit ito sa anumang mga bagay na material, tulad ng pera, tulad ng suporta, na sana po, yung ministeryong ito po ay pagyamanin po natin, sapagkat alam po natin, ang Diyos po ay tapat sa ating mga buhay. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Kale Romel.